Magandang araw mga kabayan. Pinapasagot ngayon ng Supreme Court ng Comelec dahil sa naging petition po ni Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Torion at marami pang miyembro ng PDP na dapat magkaroon ng manual counting sa bilangan ng mga senador. Dahil kaduda-duda nga, hindi lang po yung mga maling resibo ang lumalabas, kundi ang overvotes. Imagine nyo po mga kababayan po natin, umabot po sa 17 million ang overvotes ng mga senador. Napakalaking numero po yan at nakapagtaka dahil karamihan po sa napasama sa overvotes at doon sa mga maling resibo na lumalabas ay mga bumoto po sa PDP. Ika nga ang sabi ni Atty. Jimmy Bondoc, hindi naman nila hinahangad na makaupo sila bilang senador, kundi gusto lang nila na hindi na maulit ang mga ganitong klaseng pangyayari at kailangan malinaw po sa lahat ng mga Pilipino na naging lehitimo talaga ang nangyaring election nakaraang 2025. Dahil ako rin, personally duda ako mga bayan po natin. Marami sa aking mga nakasama nung nagboto, talagang iba nga yung lumabas sa resibo at ang iba, 2-3 na yung binoto is overvotes pa. Okay, basahin natin sinasabi ni Atty. Torion mga kababayan natin. Ito sago, alhamdulillah, nagrasyahan na naman tayo ni Allah na grant ang ating motion for leave to file supplemental petition for mandamus, call for manual recount of senator votes based on Section 31 of RA 9369. At sinasabi pa ni Atty. Torion na nire-require ngayon ang Comelec na mag-comment. At kung pagpalain at tuluyang mapagbigyan tayo nito, we would be charting an untrodden legal path not tried ever in the legal history of the Republic of the Philippines. But just because it has not been tried before, but does not mean it cannot be done for a betterment of our nation. We are advocates for meaningful, full-proof and effective changes in our electoral reform, not mere onlookers or bystander. Yan po ang sinasabi ni Atty. Torion. So, dapat daw po mag-comment po itong Comelec, sabi ng Supreme Court. At sabi nga rin ni Atty. Torion, napaka-importante po ito para sa ikagaganda ng ating bansa. So, sana po ay pagbigyan ng Supreme Court ang taong bayan at utusan itong Comelec na magkaroon ng manual counting. Ang sinasabi ni George Erwin Garcia, wala daw pong budget. Hindi kumuha na lang muna doon sa mga nagnakaw sa flood control. 'Di ba? Kuha mo na doon ng isang sasakyan lang o 2 sasakyan lang ni Vizcaya. Ibenta mo na isang sasakyan daw, billion daw yun para may magamit sa manual counting at mga sigurado naman po tayo mga kababayan po natin at talagang nagkaroon po ng malinis na election last May 2025 dahil marami po talaga ang nagtatanong dahil kaduda-duda po ang mga nangyaring eleksyon. At kahit doon sa pag-transmit ng resibo, talagang hindi talaga kaaya-aya yung nagiging paraan po ng Comelec. At sinabi nga rin ni Comelec George Erwin Garcia sa isang interview na sinabi niya na nagkakaroon ng delay kasi imbis na diretso na doon sa presento, dapat diretso na doon sa pinaka-server, diretso na sa may publish, ay may dinadaanan pa o kumbaga may isa pa itong nasa gitna na hindi may tatransmit agad kundi sasalain mo na ang data tsaka po ipapalabas. So kapag may sumasala ng data at bago ipadala, malay natin kung doon nagkaroon ng mikos-mikos. And tandaan natin na paiglip lang po tayo ng konti, nagkaroon ng adjustment ng boto ng 5 million. Hindi po additional, kundi nagkaroon ng dagdag bawas ng 5 million. At nakita natin yan, dahil obvious masyado doon kay Senator Bongo. Imagine mo, 26 million na, umiglip lang po tayo. Pag gising natin is bumalik sa 21 million. So, napaka-imposible. Bakit ganun ang nangyari? Anyway, antayin natin ang sagot ng Comelec at ano naman ang maging decision ng Supreme Court dito. So, masaya tayo at hopefully, ipapatunayan na talagang may kasinungalingan dito para matagam naman itong si
George Erwin Garcia. And nakikita natin ang Supreme Court natin ngayon is gumagalaw base po sa batas, no? At sana po itong patungkol naman kay Tatay Digong ay maglabas din po ang Supreme Court dito sa PhilHealth, sa GAA, and sa Maharlika Investment Fund. So ayan po yung ating mga inantay na bigyan ng atensyon naman ng kumilik ng Supreme Court ang kababayan natin. Maraming salamat po at yan na po yung ating update. And thank you po sa pag-like dito sa ating konting discussion, konting kwentuhan lang dito po sa ating Bugtaw, Pilipinas. Thank you and God bless mga kababayan.